paano ka naman maniniwala sa mga ganitong klase ng mga email sa inyo na galing sa korte raw yung mga summon nila? Pinadala sa email. Tapos mapapansin niyo kung ako lang magbabasa, totoo lang mga kadyani, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ganitong klase ng mga pino-forward sa akin ng mga email, mga text o messages na galing daw sa korte at meron na raw tayong nakasampang kaso. Gayong hindi naman basta-basta ganun lang ang pagpapal ng kaso sa small claims court. Maraming proseso po, napakatagal din po na proseso niyan at mabusisi, magastos at maaksaya sa oras. Ika nga, pero kung gusto niyo talaga maningil ng maayos legal settlement, yung mga abusadong OLA na ito, kailangan talaga nila magbigay ng mga totoong dokumento na ipo-forward nila doon sa Metropolitan Court or sa Regional Trial Court o sa Municipal Trial Court. Ang problema nga, hindi naman talaga sila nagsasampan ng kaso sa mga hindi nakakapagbayad ng mga OLA, di ba mga kadyan? Yun lang po, yun lang kasimple yan. Alright, welcome back mga kadyani. Ito po ang new lingkod, kadyani ng Janitor TV at Johnny Depp sa pag-utang usapang OLA. Makikisuyo lang po at sana po ako po nakikiusap na paki-follow na lang po ang aking mga social media sa TikTok, sa Facebook at sa YouTube channel dito at ng Janitor TV. At paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun, meron kasi ako nakitang post sa FB page ng mga OLA Victims Community. Ito, tapos may gagawin talaga ako ibang video. Pero unahin ko na lang muna ito dahil natawa talaga ako rito. Sobrang natawa ako. Hindi sa nilalait ko, hindi sa minamaliit ko. Yung mga nagpo-forward ng mga ganitong klase ng mga email, ng ganitong mga klase ng mga messages na may kaso na raw kayo na isinampan ng isang lending company o ng isang OLA doon sa mga hindi nakakapagbayad. Ganito po yung ginagawa nila. Nag-i-email sila na meron doon kayong hearing sa mga korte. Alam ko marami na akong ginawang ganito, may mga nagawa na ako, pero ito medyo kaiba lang. Natawa talaga ako rito sa papabasa ko lang sa inyo. No? Ito, for small claim and breach of contract, doon pa lang sablay na. Hindi ko alam, for small claim and breach of contract. Nasa small claims court na nga kayo Tapos breach of contract. Saan nilagay na lang yung kaso na kung sa wala pa nakalagay kung ano yung plaintiff o kung sino yung nagsasampan ng reklamo at sino sinasampahan ng reklamo. Tapos nasa email na may kaso raw kayo. Doon pa lang medyo mag-iisip na kayo Tandaan nyo, ang mga ganitong klase ng mga email na may kaso kayo, huwag na kagad kayo mag-iisip na totoo ba ito? Totoo ba yan? Hindi yan totoo. Ito, notice of hearing. Your case is set for hearing before the presiding judge of the court on September 2, 2024 at the Metropolitan Trial Court. Tinagalog pa nila. Ang inyong kaso ay diringgin ng punong hukom ng hukumang ito sa Metropolitan Trial Court sa ganap na September 2, 2024. Ito pa, may in-English pa sila rito. Dito ako tawang-tawa You must attend the hearing. If you cannot attend, Bakos, nabasa nyo? Bakos Bakos, hindi because Bakos. It is physically impossible for you to do so. You may authorize a representative who is not lawyer to appear for you. For this purpose, you should fill a form 5-5cc, especially power of attorney. Ito, tinagalog ulit. Kinakailangan yung dumalo sa pagdidinig. Kung hindi kaya ng katawan ninyo ang pagdalo ng personal sa pagdinig ng inyong kaso, maaari ka magpadala ng inyong kinatawan na hindi abogado sa pagdinig. Sa ganitong layunin, punan nyo ang Form 5-5cc na tatanging gawad kapangyarihan, special power of attorney. Talagang Tagalog. Tapos mayroon pa nakalagay rito. Ito. Presiding Judge of this Court, Attorney Dindo Venturanza, this 30th day of August 2024 at Metropolitan Trial Court. Kita nyo, ganun katanga sila mag-forward, ganyan sila magkatanga mag-mensahe sa inyo para lang matakot kayo, para lang mag-stress kayo, para magbayad kayo. Tapos hindi pa niya sinabi kung anong OLA yan. Hindi ba pinanggit yung pangalan din ninyo? Pagkatapos maglalagay ng Metropolitan Trial Court, saang branch, saang lugar? Halos lahat ng lungsod may mga Metropolitan Trial Court. Di po ba?
Tapos sasabihin niyo pupunta. Saan pupunta yung borrower na sinampahan niyo ng kaso? Tanga. Di ba? May bugok talaga. Kaya sinasabi ni Boss Ray, bugok. Ito pa, dito ako natawa doon. Hindi ako nalalait kapag mali-mali spelling o grammar sa English. Ano? Pero yung basic na lang eh. Ito na, ulitin, papakita ko sa inyo yung bakos, di ba? If you cannot attend because, di ba? That B-E-C-A-U-S-E. Ito, bakos. B-A. Tapos dito pa ako natawa sa especially. That especially, di ba? E-S-P-E, C-I-L-L-Y. Ito, SP. SP. Saan mo pinulog yung SP? Kamuti talaga itong mga to. Tapos wala pa nakalagay kung saan call. Kasi bawat branch niyan, bawat magsasampa ng kaso, kailangan ng branch na kunwari, branch 82, Metropolitan Trial Court ng lungsod ng Valenzuela. Di ba? Old municipal trial court, mga ganun. Meron kasi rito kung lumang munisipyo at merong bagong munisipyo. Example lang yun. Na kung saan siya pupunta. Di ba? Magkano pa utang nito? Tanong ko, gagastos kayo ng malaki. Magkano ba utang ng borrower? Baka nakahiram ng 3,000 yan, tapos kinatasan nyo pa ng malaki, halos kalahati, 1,800, 1,500. Tapos magpapail kayo ng kaso. Di pagka nagpunta kayo sa small claims, kukunin nila yung mga kailangan nilang dokumento na yung pautang ninyo hindi ba na exorbitant o yung hindi ba mataas ang interest. Dahil kapag nabasa ng judge yan, sigurado sasabihin pa siya, sobra-sobra na ibinayad, yung sobra-sobra na yung kinaltas ninyo dyan sa mga nanghihiram, tapos sobra-sobra pa yung interest na pinapataw ninyo, malamang sa alamang, ibalik pa ninyo yung mga ibinayad sa inyo sobra-sobra doon sa mga kliyente nyo na na-scam at namumodus ninyo. Di ba? Ang laki na nga ng processing fee, halos kalahati, tapos ibabalik mo ng doble at higit pa. Siyempre, gagasto sila. Magkano ba yung utang? Sibo, 3,000. Magkano ba ang gasto sa Si Boss Ray, dapat tanongin ko rito kung magkano Siya nakakalam sa mga ganitong klase kung paano man proseso niyan Yan, dapat ganun may mga kailangan dokumento. Tapos, masama pa nun, baka hindi pa ito nagpapadala ng demand letter. Di ba? Kailangan kasi, bago ka magsampa ng kaso sa isang kliyente o sa isang borrower na hindi nagbabayad ng utang, magpapadala ka ng demand letter na kailangan ng bayaran, due and demandable, ilang buwan na ba yung lumipas, ilang buwan na ba yung overdue niya, at gaano ba kalaki yung dapat niyang bayaran, at kung saan di kailangan ma-receive mismo ng borrower yung demand letter niya, na kailangan, alam ko, 3 yan. 3 demand letter. Kapag hindi sumasagot o hindi hindi nagre-reply sa mga sulat ng demand letter ang isang borrower, tsaka pwedeng iakyat yan sa korte, sa small claims. Yun ang pagkakaintindi ko. No? Kaya ito, yung mga ganitong klase, bumabanggit pa sila ng attorney. Baka mamaya yung attorney ito, hindi naman niya alam na ginagamit siya. Tapos, dadalhin niya sa korte. Tapos, sasabihin siyang dyan, gumawa ng demand letter o ng notice of hearing. Diba? Another identification tip. Pwede namang isang pangkaso laban sa ulan na ito na nagpapakalat ng mga kaso raw may kaso raw yung borrower kahit wala naman. Kasi wala naman dapat katakutan kapag kayo sinampahan ng kaso sa small claims court. Wala naman dapat katakutan dahil hindi man kayo makukulong. At kung kayo man ay may tunay na utang at hindi nyo nabayaran o kung sakasakali naman ay labis-labis na yung utang na nabayaran ninyo at halos tumubo na ng tubong lugaw yung mga ulan na yan, tigas naman ng mga mukha na yan para mag-file pa ng kaso. Ako, may update talaga ako sa inyo medyo may kinihintay lang ako mga ibang messages pa para maahan ko kayo about do sa ulan na sobrang laki ng interest, no? Pero ito, tandaan ninyo ito lang sa grammar pa lang, halata mong pananakot na lang, pamimigay na lang para matakot kayo. Mayroon pa siyang English tapos Tagalog version, tingnan, translate pa niya. Kung papabasa mo ito sa mga tao, siguro kahit sa bata na marunong na magbasa at matatawa kapag lalo kung magaling sa English yung bata. Di ba? Minsan may mga bata na napakahusay magsalita sa lengguwahe ng English Kapag nakakabasa ito, tatawa na talaga kayo. Pero mo, especially, pagkatapos bakos, tapos punong hukuman ng hukumang ito, punong hukom ng hukumang ito. Di ba? Kala niya ganun kadali, pero may nagfile ng kaso. August
August 30, 2024. Ano pa lang ngayon? September 2. Ano ba yung araw na yung August 30? Biyernes. Buri mo nag-file siya. August 30, Biyernes. Sabado, Linggo, wala namang korte, di naman gumagana ang niyan. Tapos Lunes agad, gano'n kagad magdesisyon? Hindi man agad-agad yun eh. Siyempre pag nag-file ka, babayaran mo yung mga ganito. May lalakari pa yung mga kolektor para ayusin doon sa korte. Grado, maghihintay pa yan ng schedule niya. Hindi yung nag-file ka ngayon, bukas ayun na kagad. Siyempre, kailangan may abiso rin yung mga borrower na talaga sinampahan sila. Tapos yung ganito klase ng mga email, sa text nyo natatanggap, hindi pwede yan ganyan. Kailangan matanggap yan through snail mail o yung post office. Kasi papadala yan ng korte, ng small claims, yung papel na kung saan may summon ka talaga, na may isang pa talagang kaso sa'yo. Tapos meron pang ilaan yan eh. May mga GR ako nalalaman na parang nakalagay yata, doon something sa taas, may mga number yon na kung saan yun yung case number. Tapos kailangan ma-receive mismo ng borrower yon kung talaga may kasong inihabla yung OLA o yung isang lending company. Ganun po yung tamang proseso, hihintayin. At hindi basta-basta yun. Hindi katulad nito, nagsampa lang ng kahapon, tapos ngayon meron ka ng kaso. Ganun katanghay yung mga mensahe na para lang ma-stress kayo. Huwag kayo papapekto sa ganyan. Nakita ko lang kasi ito, tanong na totoo ba ito? Ay, pag ganyan, huwag na kayo maniniwala. Ang dami ng ganitong klase ng kaso na nakapag may nagpadala raw. Pero pagdating sa korte, tsaka tingnan nyo pagka wala yung mga branch na yan, tandaan yung peke yung nakagad yan, doon pa lang. Pinapaunawa ko na sa inyo na sana maintindihan nyo kapag wala yung mga branch number kasi mahalaga po yun eh. Doon po yung pag-uusapan. Tapos kung wala yung pangalan nyo, wala yung pangalan ng lending company o ng OLA, huwag na kayong maniniwala. Huwag kayong basta-basta maniniwala dyan. Kung talaga medyo may doubt pa kayo sa sinasabi, pwede kayo lumapit sa mga attorney o sa mga law firm na pwede nyong hingian ng counsel, ng legal counsel, legal advice para maintindihan nyo ng husto. Nga lang, ewan ko kung magkano bayad sa mga ganon. Pero alam ko, mga ganitong klase, ang email, hindi tinatanggap sa korte yan, na lalo na kung malapit lang naman sa NCR yung borrower at ganitong klase. Walang plaintiff, walang yung sa defense, yung something na gano'n, wala yung mga nakalagay na pangalan, peke na po kagad yan, tandaan niyo po. So yun, ito ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV, itong Johnny Depp sa pangutang usapang OLA.